Mga kapatid, kahapon, February 25, ay ginunita ang 40th anniversary ng People Power Revolution. May tuturing ito na isa sa di makakalimutang sandali sa ating kasaysayan dahil ito ang nakapagtapos sa 14 years na diktadura sa ating bansa. Pagbalik tanaw muna tayo sa ilang numero. Mula 1972 hanggang 1986, libo-libong Pilipino naging biktima ng human rights violation. Ayon sa report ng Amnesty International, 107,240 ang biktima ng human rights violation. At kung hihimayin ng data, 70,000 ang inaresto ng walang warrant, 34,000 ang tinorture, at 3,240 ang pinatay. Bukod pa rito, laganap din ang korupsyon. Base naman sa ulat ng Philippine Commission on Good Government o PCGG noong 2020, mula 1986 hanggang 2020 ay umabot sa 174.23 billion pesos ang na-recover na ill-gotten wealth mula sa pamilya Marcos. Dahil sa mga katiwalian at pang-aabuso, unti-unting nagising ang mamayan at nagsimulang manawagan ng pagbabago. Sa harap ng matinding pressure mula sa taong bayan, nagpatawag si Ferdinand Marcos Sr. ng snap election noong February 7, 1986. Pero nabalot ito ng dayaan at anomalya. Ayon sa Comelec tally, si Marcos ay nakakuha ng 10.8 million votes, habang si Cory Aquino naman ay merong 9.2 million votes. Pero ayon naman sa NAMFREL parallel count, si Aquino ang nanalo dahil nakakuha siya ng 7.8 million votes laban sa 7.05 million votes si Marcos. Nauwi ito sa walkout ng 29 na Comelec computer technicians bilang protesta sa naganap na manipulasyon. Ang lahat ng ito ang nagtulak sa People Power Revolution na naganap mula February 22 hanggang February 25, 1986. 4 na araw ng mapayapang pag-aalsa. At makalipas ang 4 na dekada, ito na ang online conversation tungkol sa kakatapos lang na 40th anniversary ng People Power Revolution. May kita sa data na maliit pa ang online conversations ng February 22 hanggang 23. Pero nagsimula na itong umangat noong February 24 hanggang sa makarecord ito ng pinakamataas na bilang ng mentions noong February 25. 553% yan na mas mataas kumpara sa bilang noong besperas ng February 24 na nagpapakita ng bigla at matinding pagtaas ng online conversations sa mismong araw ng anniversary. Ngunit kung ikukumpara natin ang 40th anniversary sa 39th anniversary ng People Power Revolution, may kita na mula February 22 hanggang 25 ay mas mataas ang bilang ng mentions ng 39th anniversary kumpara sa 40th. Sa mismong February 25 na siyang araw nang nakakuha ng peak mentions sa parehong 39th at 40th anniversary, nananatiling mas mataas ang bilang ng mentions ng 39th anniversary. Ito ay 115% na mas mataas kumpara ngayong taon. Tingnan naman natin ang galaw ng online mention sa mismong araw ng 40th anniversary ng People Power. Mula 5 a.m. hanggang 7 a.m., mababa pa ang online conversations na nagpapakitang nagsisimula pa lamang umandar ang diskurso sa social media. Pero pagsapit ng 8 a.m. hanggang 9 a.m., kapansin-pansin ang pagtaas ng mentions. Bagamat may bahagyang pagbaba sa tanghali, nananatili pa ring mataas ang usapan. Sa mga oras na ito, isinagawa ang prayer march na dinaluhan ng iba't ibang civil society groups at religious leaders. Bahagyang bumaba ang mentions ng 1 p.m. Pero mula 2 p.m. hanggang 4 p.m., muling umangat ang online conversations kasabay ng pagsisimula ng main program ng 40th anniversary ng People Power Revolution. Ang peak mentions ay na-record mula 5 p.m. hanggang 9 p.m. ng gabi na may ituturing na prime time ng online conversation sa araw na yon. Sa gabing ito, ginanap ang misa sa Edge Shrine na sinundan ng Y-Speak 2.0 launch sa Eton Centris na inorganisa ng Caritas Philippines. Lalong lumaki ang online conversations dahil sa performance ng Ben and Ben at ni Evidanciel sa nasabing event. Tingnan naman natin ang top hashtags. Nanguna ang EDSA 40 bilang may pinakamataas na bilang ng mentions. Karamihan din sa top hashtags ay umiikot sa panawagang huwag kalimutan ang mga pang-aabuso nung panahon ng diktadura. Nandyan ang Defend Historical Truth, Never Forget at Never Again. Kasama rin sa top hashtags ang Trillion Peso March kung saan isinabay sa 40th anniversary celebration. Ito ay may panawagan na good governance at accountability. Pagdating naman sa top personalities, ang naunguna ay si Ferdinand Marcos Sr. na siyang pangulo noong panahon ng martial law. Sumunod naman sina Rodrigo Duterte at Laila de Lima. Sa speech ni Laila de Lima, pinasaringan niya ang dating pangulo at sinabing
Ginamit umano ni Duterte ang kapangyarihan ng Estado para siya patahimikin. Napabilang din sa top mention si Yusek Claire Castro matapos tanungin tungkol sa significance ng People Power Revolution sa kasalukuyang administrasyon. Sabi niya, ito raw ay part of history at hindi ito mabubura. Dagdag pa niya, hindi mabubura ang naganap noon at katapangan ng mga Pilipino at pagtanggap sa mga pangyayari. Pasok din sa top mention si Vice President Sara Duterte. Sa isang interview, sinabi niyang nakalimutan na raw ng mga tao kung ano ang essence ng 1986 EDSA Revolution. Hindi na daw alam ng mga nag-organize o ano ba talaga ang mensahe nila, lalo na't nalimutan na raw nila ang message noong 1986. Sa panahon ngayon, ramdam pa rin natin ang mga problemang akala natin ay nabaon na sa nakaraan. Lalo na ang korupsyon. Katunayan, sa report ng Transparency International, nakakuha ang Pilipinas ng 32 out of 100 sa Corruption Perception Index o CPI noong 2025. Paalala lang na kapag mas mababa ang score, mas malala ang problema ng korupsyon. Pag mas mataas naman, mas malinis ang gobyerno. At ang score ulit ng Pilipinas, 32. Mas mababa pa sa global average na 42. Pagdating naman sa ranking ng mga bansa, ang Pilipinas ay rank 120 out of 182 countries. Sa madaling salita, ipinapakita ng CPI score na malayo pa ang Pilipinas sa isang malinis at transparent na pamahalaan. Malinaw ding nananatiling hamon ng korupsyon sa ating bansa. Kaya mahalaga pa rin buhay ang diwa ng people power. Tandaan mga kapatid, ang diwa ng people power ay hindi nakaangkla sa isang tao. Hindi rin ito nakatahi sa kahit anong kulay. Ang tunay na diwa nito ay nasa pagkakaisa at lakas ng taong bayan. Sa tapang nating magtanong, manindigan at kumilos para sa pagbabago. Tayo ang bubuo sa diwa ng People Power Revolution. Drop your comments sa aming video at huwag kalimutang i-follow ang aming mga social media pages at aming YouTube channel. Ako po muli, si Ben Ravina para sa News 5 Analytics.